Magnilay-nilay sa bagong daan ng krus. Pambungad na panalangin. Magsiluhod po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesucristo, babalikan namin ngayon sa aming mga puso at isipan ang iyong mapagpakasakit na paglalakbay patungo sa Kalbaryo upang maganap ang pagliligtas mo sa amin. Aalalahanin namin ngayon na ang iyong paghihirap ay tanda ng iyong wagas sa pag-ibig. Ang iyong pagpasa ng krus ay salamin ng pag-ako mo sa aming mga kasalanan. Ang iyong pagpapakasakit, sukatan, iyong pagpapatawad. Panginoon, sisimulan na namin ang pagtahak sa daan ng krus. Pangunahan mo kami sa pagbagtas ng iyong mga yapak upang ito'y may sagawa namin na may pagsisisi sa mga nagawa naming mga kasalanan at pagpapahalaga sa iyong ipinamala sa pag-ibig sa amin. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang unang istasyon, ang huling hapunan. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos nagpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin, ito ang aking katawan. Wika niya. Hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos, at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. At pagkaawit ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay, ang lahat ng humihinga ay dapat kumain upang mabuhay. Ang tao ay may pangangailangan kumain at magpakain upang siya ay patuloy na mabuhay. Kaya naman, ang kasaysayan ng tao ay isang kasaysayan sa paghahanap ng pagkain. Marami ang nagugutom sa ating paligid dahil walang makain o walang nagpapakain. Mababasa natin sa Ebanghelyo na si Jesus ay nagparami ng tinapay. Pinawi niya ang kagutuman ng mga taong nakikinig sa kanyang mga itinuturo. Si Jesus ay nagpatuloy na nagpakain sa atin. Tinanggap natin ang kanyang katawan sa banal na misa. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Isinagawa rin natin ang pagpapakain ni Jesus sa mga nagugutom. Ibahagi natin sa iba ang anumang meron tayo. Panalangin. Panginoon, iniwan mo sa amin ang paraan kung papaano ka namin aalalahanin. Ito ay ang huling hapunan. Ito ang kaganapan ng iyong pangangaral. Paggawa ng mga himala at pagpapagaling. Ito ang buod ng iyong buong buhay. Iniwan mo sa amin ang isang maliwanag na halimbawa ng paglilingkod at pagpapakumbaba. Ang banal na Eukaristiya ay iyong itinatag sa huling hapunan. Kami ay nagiging bahagi ng iyong katawan. Nakikisa kami sa iyo at ikaw ay nananahan sa amin. Binibigyan mo kami ng tunay na pagkain na hindi lumilipas. Ang tinapay ng buhay na maghahatid sa amin sa buhay na walang hanggan. Maglalaan kami ng panahon sa iyo.
Magsisimba kami tuwing linggo at pistang pangilin. Ikukumpisal namin sa pari ang aming mga kasalanan. Iahanda namin ang aming mga sarili sa pagtanggap sa iyong mahal na katawan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Ikalawang istasyon, ang pagtangis ng Panginoon sa Getsemani. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. At isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon." Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman." Muli siyang lumayo at nanalangin, "Ama ko, kung hindi maiaalis ang sarong ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban." Muli siyang nagbalik at dinatnan na naman niya silang natutulog, sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya uli ang tatlong alagad at muli siyang nanalangin, at iyon din ang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga makasalanan. Tayo na, narito na ang magkakanulo sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Hirap maalis sa tao ang kalungkutan, kaya't kailangan niya ng kaagapay. Ang katapat sa pagtangis ay pagdamay. Pag-asa sa anumang pagkabigo, datapwat higit rin nakikilala ng tao ang kanyang sarili sa kanyang pag-iisa. Ang tao ay dapat matuto mula sa kanyang pagkadapa. Nababatid din natin ang kagandahang loob ng tao sa kanyang pagsuko. Tao ay nagiging dakila sa kanyang pagpapalaya. Hindi ba't napakahalaga para sa atin ang naging pagtalima ni Jesus sa kagustuhan ng Diyos Ama? Panalangin. Panginoon, oras na ng katuparan ng gagawin mong pagliligtas. Maibabalik na muli ang nasirang ugnayan ng tao at ng Diyos. Malaki ang kabayaran nito, ang pag-aalay mo ng iyong buhay. Nakakatakot ito at nakapanghihina ng damdamin. Subalit, ang iyong tugon ay matibay. Ama, hindi ang kalooban ko kundi ang iyo ang masusunod. Ang iyong tugon ay pagpapatunay ng iyong pagtitiwala sa iyong Ama. Maraming suliranin at masalimuot na pagsubok ang dumarating sa aming buhay. Maraming bagay na nangyayari na hindi namin matanggap-tanggap. Subalit dahil sa liwanag ng iyong mabuting halimbawa, ay uunawain na namin ang mga ito at tatalima rin kami sa kalooban ng Diyos. Ama, mayroon kaming mga pansariling nais gawin, pero bago ang lahat, amin itong huhusgahan kung ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos o hindi. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Ikatlong istasyon.
si Jesus ay hinatulang mamatay. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo. Sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, "Sino ang ibig niyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Alam ni Pilato na inggit ang naguudyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan. Samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya." Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ang matatandang bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, "Sino sa dalawa ang ibig niyong palayain ko?" "Si Barabas po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinawag na Kristo?" Sumagot ang lahat, "Ipako sa krus." "Bakit? Anong masama ang ginawa niya?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw, "Ipako sa krus." Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang ang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. "Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo," sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao, "Bumagsak sa amin at sa aming mga kamag-anak ang kanyang dugo." At pinalaya niya si Barabas. Ngunit pinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagnilay. Ang tao'y mabilis sumatol sa kapwa. Mayroong pagkakataon na siya'y naduduwag na humarap sa katotohanan, umiiwas o nagmamaang-maangal. Ang kanyang pananggalang ay ang humatol sa kapwa. Humahatol siya ayon sa panlabas na anyo at hindi sa puso. Marami ang napapahamak sa maling panghusga. Nangyari ito kay Kristo. Uulitin ba natin ito sa ating kapwa-tao? Panalangin. Panginoon, hinatulan ka ng kamatayan datapwat wala kang kasalanan. Gumawa sila ng kasinungalingan upang ikaw ay mapahamak. Subalit, hindi ka man lang kumibo. Bakit, Panginoon? Alam mong sila ay mali, bakit hindi ka tumutol? Hinamak ka ng lahat, ngunit hindi ka sumagot. Tinanggap mo ang parusa at hindi ka man lang nagpaliwanag. Bakit, Panginoon? Matutunawa kami sa iyong kababaang loob. Tinanggap mo ang lahat alang-alang sa amin. Matutunawa kami na magsabi ng katotohanan at hindi ng panlinglang. Huwag nawa naming sisirain ng aming kapwa. Tanggapin nawa namin ang lahat ng tao na iyong kalarawan at dapat naming igalang at mahalin. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ika-4 na istasyon, ang paghahampas at pagpuputong ng koronang tinig. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Siya ay hinubaran nila at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya.
Saka pinaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhuran. Kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo, at matapos kutsain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay, hindi ba't ating naririnig o ating sinasabi, sinaktan mo ang aking damdamin, sinasaktan natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng matatalim na salita o pagbubuhat ng kamay. Sinabi ni Jesus, anuman ang gawin mo sa maliliit na ito ay ginawa mo sa akin. Sinasaktan natin muli si Jesus kapag sinaktan natin ang ating kapwa. Sinasaktan natin si Jesus sa ating patuloy na pagkakasala. Panalangin. Panginoon, Ikaw ang aming hari, subalit ano ang ginawa nila sa iyo? Ang iyong setro ay ang haliging bato at ang korona mo ay yari sa tinik. Tiniis mo ang hampas at gulubid. Tinanggap mo ang pagkutsyang masdan nyo ang hari ng mga Hudyo. Bakit? Dahil sa wagas mong pagmamahal sa amin, maging sino man kami ay mahalaga pa rin kami sa iyo. Ang aming kaligtasan ang nais mo. Hindi kami karapat-dapat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Maraming beses ay ipinagpalit ka namin sa iba at saka alanganin kami sa pagsunod sa iyo. Natatakot kaming mapahamak ang aming hanap buhay o popularidad. Naghuhugas kamay rin kami at gumagawa kami ng paraan upang makatakas sa responsibilidad. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging katulad mo. Kailangan din naming magpakasakit para sa iba. Dapat din kaming matutong mag-alay ng buhay. Matutuhan naman namin ang tumalikod sa layaw ng katawan nang sa gayon ay maging tunay mo kaming alagad. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Ikalimang estasyon. Pinasan ni Jesus ang krus. Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasa ng kanyang krus patungo sa lugar kung tawagi dako ng bungo, sa wikang Hebreo, Golgota. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. May layunin ang buhay natin dito sa lupa. Mayroon tayong dapat patunguhan. Mayroon tayong pananagutan at dapat nagampanan. Masasabi natin na ito ang ating mumunting krus na dapat nating pasanin. Ang mga ito ay responsibilidad din natin. Ang lahat ng pasanin ay magdadala sa atin sa kabutihan kung susundin natin ang halimbawa ng ating Panginoon. Kung Jesus ay nagpasa ng krus, tayo pa kaya ang hindi? Panalangin. Panginoon, tinanggap mo ang krus na mabigat. Isa kami sa mga nagpatong ng krus sa iyong balikat. Ikaw na nagbayad sa nagawa naming pagkakamali. Pagpapatawad ang iyong isinukli sa aming pagkakasala. Pag-ibig ang iyong ibiligay sa aming mga pagkukulang. Kay buti mo, Panginoon. Subalit, ano ang aming igananti sa iyo? Ayaw na naming magtiis o magpakasakit. Palagi kaming nakapupuna o nagbibintang. Ang aming sarili lamang ang aming kinikilala. Ang iba'y tinuturing na naming hadlang sa aming pag-angat sa buhay. Turuan mo kaming maging tulad mo, O Panginoon. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Ika-6 na estasyon.
ang pagkakadapa ni Jesus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Ang tao'y hindi laging nagtatagumpay sa buong buhay niya. Hindi sa lahat ng oras ay mayroong kasayahan. Mayroon ding panahon ng kagipitan at ng kalungkutan. Mayroon ding oras ng pakikipagtunggali. Datapwat, hindi dapat manatili ang isang tao sa pagkagupo o sa kalungkutan. Kailangan niya magsumikap. Ang mithi ng Diyos para sa tao ay isang buhay na makahulugan. Nais niya na ang tao'y laging nagpupunyagi at hindi umaayaw kung may mga tiisin. Panalangin, Panginoon, dahil sa bigat ng krus, ikaw ay napasubasog. Labis kang nahirapan sa mga hagupit na lumatay sa iyong katawan. Labis kang nanghina dahil sa maraming dugo na dumanak mula sa iyong ulo gawa ng koronang tinik. Subalit ikaw ay bumangon. Para ba sinasabi mo sa bawat isa sa amin na huwag kaming manatili sa pagkasubasog kung kami nadadapa sa putik ng pagkakasala. Kinakailangan bumangon din kami. Sa tulong mo, Panginoon, babangon kaming muli mula sa isang buhay na walang direksyon tungo sa isang buhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Babangon kami sa pagkakaalipin sa mga bisyong sugal, alak o drugs tungo sa isang buhay na nakalaang maging kasangkapan mo sa iyong misyon, pagliligtas dito sa lupa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikapitong estasyon, si Jesus ay tinulungan ni Simon Sirenio. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang pinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Isa sa mga magagandang kaugalian nating mga Pilipino ay ang tinatawag na bayanihan. Likas sa atin ang magtulungan, dumaramay tayo sa mga taong nangangailangan o sa mga namamatayan. Ginagawa natin ito dahil sa pag-ibig. Dahil din sa pag-ibig, si Jesus ay nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Balikan natin sa ating isipan ang ating nawawaglit na kaugaliang bayanihan at damayan. At sa ating pagtulong, itanong natin sa ating sarili kung ito ay dahil sa pag-ibig o dahil sa magiging kapalit nito. Gumaya tayo sa ating Panginoon na hindi nag-iisip sa sariling kabutihan. Ang lahat sa buhay niya ay buong buhay niya ay para sa iba. Panalangin. Panginoon, ang bundok ng Kalbaryo ay malayo pa at kinakailangan marating mo ito sa gitna ng iyong mga paghihirap at pasakit. Ngunit wala nagkusang tumulong sa iyo. Kinakailangan pang pilitin ang isang tagamasid. Tulungan mo kami, Panginoon, na matutuhan naming tumayo para sa iyo. Alisin mo sa aming sarili ang takot na masangkot, ang kaduwagan sa pagdamay, ang pangingiming magbigay kung hindi magagantihan. Gawaran mo kami ng pagkatakot, hindi sa tao kundi sa Diyos. Kung kami natutokso sa maling ugaling pakiusapan o mabuting luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
Ikawalong istasyon, si Jesus at ang mga babaeng taga Jerusalem. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ninilay. Madalas ikumpara ng tao ang kanyang sarili sa kanyang kapwa. Bakit ako at hindi siya? Bago kumilos ang isang tao, siya ay nagtatanong, ano ang makukuha ko? Ano ang mapapala ko? Ano ang kapalit? Ang paborito nating salita ay ako at akin. Itinataas natin ang ating sarili at ang sarili ang ginagawa nating pamarisan ng ibang tao. Mali ito. Ang dapat nating itanong ay ano ang magagawa ko para sa aking kapwa. Parisan natin si Jesus. Tayo ay baliwala kung wala ang Panginoon sa ating buhay. Panalangin. Sa hiwaga ng bumabalot sa mga pangyayari ay hindi nababatid ng mga babaeng taga Jerusalem na ang dapat nilang tangisan ay ang kanilang mga sarili. Kami man, Panginoon, ay dapat tumangis sapagkat kami ay makasalanan. Kaya mahabag ka sa amin, Panginoon naming Jesus. Wala nga namin kwenta ang aming buhay rito sa mundo kung mawawalan kami ng grasyang kaloob mo. Habang sumasama kami sa iyo sa daan ng krus ay ipaubaya mo sa amin ang pagkakataong ito na lumuha kami ng may pagsisisi. Tulungan mo kaming magsisi dahil sa mga ginagawa naming pagtalikod sa iyo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Ikasiyam na istasyon, si Jesus ay hinubaran at ipinako sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nagngangahulugang pook ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit, nang matikman niya ay hindi ininom. Nang may pako na siya sa krus, kaniyang pinaghati-hatian ang kanyang mga damit, matapos magsapalaran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Nais ng tao na siya ay ginagalang ng lahat. Gumagawa siya ng paraan upang siya ay makita na maganda o mukhang kagalang-galang. At tumitingin siya sa panlabas na anyo ng iba, kung mayroon ba o wala, kung may sinasabi ba o wala. Ngayon ay tingnan naman natin si Jesus. Ang katawan niya ay sugatan. Ang buong katawan niya ay duguan. Hindi maganda ang kanyang kaanyuan, subalit nag-aalay siya ng kanyang buhay para sa lahat ng tao. Alin ang ating pipiliing huwaran? Panalangin. Panginoon, Ikaw ay hinubaran ng iyong mga kaaway. Ikaw ay hindi lamang hinubaran ng damit, kundi pati ng dangal. Tiniis mo ito dahil sa pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, na hubarin namin ang ugaling mapagkunwari at pagnanasang magsamantala sa
kahinaan ng iba. Bihisan mo kami ng aral mo upang makapag-alay rin kami ng buhay alang-alang sa kapwa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, para lang una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ikasampung istasyon, ang pinagpalang magnanakaw. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa." Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama at sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Bakit kaya sa isang pagkakamali ng tao ay nakakalimutan na ang 10 kabutihang kanyang nagawa? Kung minsan kasi ay ating pananaw sa tao ay nakakaahon na. Palagi nating inuungkat ang kanyang nakaraan. Bakit nating kinaliligtaang banggitin ang mga magaganda at makukulay na pagsasamahan? Tingnan natin ang ating Panginoon. Kinakalimutan niya ang ating madilim na kahapon at pinatatawad niya ang lahat nating mga kasalanan. Patuloy siyang nagtitiwala sa ating kabutihan. Ang Panginoon ang ating dakilang huwaran. Panalangin. Panginoon, isang patak lamang ng banal mong dugo ay sapat na upang kami ay maligtas. Subalit tinanggap mo ang mga pahirap sa iyo ng mga walang paniniwala sa iyo. Isang imbing paghamak na ikaw ay ipako sa gitna ng dalawang magnanakaw. Dinagdagan pa ito ng pangungutya, pagtuya at panunukso. Hindi sila nagtagumpay na pagalitin ka. Bagkus itiningnan mo sila ng iyong tingin na puno ng pagpapatawad at pagmamahal. Hindi kami nawawala ng pag-asa na masusuklian namin ang iyong pagmamahal, tulad ng magnanakaw na iyong pinagpala dahil nagsisisi siya sa kanyang mga kasalanan. Nagsisisi rin kami sa pagbibigay ng dalamhati sa iyo. Tulungan mo kaming magbalik loob at maglaan ka sa amin ng lugar sa paraiso. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Ikalabing isang istasyon, ang mahal na ina at ang mahal na alagad sa paanan ng krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Ang bigyan ka ng isang ina ay isang dakilang pamana. May hihigit pa ba rito? Siyempre, ang ibibigay natin sa ating minamahal ay ang pinakamaganda o pinakamahalaga sa atin. Ano ang habili natin sa isang taong aalis? Mag-ingat ka. Ang salitang ito ay may pabaong pagmamahal. Nang ipinagkaloob ni Jesus ang kanyang mahal na ina sa kanyang mahal na alagad, pinagkaloob din siya sa atin upang ating maging ina rin. Panalangin. Panginoon Jesus, hindi ba't naragdagan ang iyong pagdurusa nang makita mo ang iyong mahal na ina na nagdadalamhati dahil sa nangyari sa iyo? Ang mahal mong ina ay karamay mo sa iyong pagdurusa. Sino nga bang ina ang makakatagal kung nakikita niya ang kanyang anak na pinahihirapan ng iba? Dahil sa pagmamahal mo sa iyong ina ay inatasan mo ang iyong alagad na matalik mo ring kaibigan na huwag siyang pababayaan.
Mapalad din ang iyong alagad sa pagkakaroon ng isang ina. Salamat sa iyo, Panginoon, at ibinigay mo sa amin ang iyong ina upang maging ina rin namin. Tinatanggap din namin si Maria ng buong puso. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ikalabindalawang estadya. Si Jesus ay namatay sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Manatili pong nakaluhod ang lahat. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabaktani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon, at sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha. Tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, hintay muna, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mayroong dalawang katotohanan sa buhay na mahirap tanggapin. Una, ang tao ay tumatanda. Ang ikalawa, ang kamatayan ay darating sa lahat. Masakit tanggapin kapag mayroong minamahal na namatay. Ang tao ay nangungulila, lumuluha at nagtatanong, bakit siya pa ang kinuha? Ang totoo ay hindi dapat ikalungkot ang kamatayan, sapagkat ito ang pinto sa kaharian ng Amang Diyos. Ang kamatayan ang susi upang marating ng tao ang tunay niyang tahanan. Bakit siya mangungulila kung ang minamahal niya ay namatay at makikita na sa Diyos? Panalangin. Panginoong Hesus, habang nakabayubay ka sa krus, ay wala sa mga tiniis mo ang iyong isip. Bagkus ay inaalala mo pa ang mga nagpapahirap sa iyo. Tumawag ka sa Ama at sinabi mong, Ama ko, patawarin mo po sila. At ipinakita mo sa amin ang isang magandang huwaran ng isang pagmamahal na dalisay. Kailangan namin ng iyong magandang halimbawa sapagkat mahirap magpatawad sa mga taong nagkasala sa amin. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ikalabintatlong istasyon. Si Jesus ay inilibing. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Bago magtakip siling, dumating ang isang mayaman taga-Arimatea na ang ngalan ay Jose. Siya'y alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at ibinalot ng bagong kayong lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunang ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato. Saka umalis. Naroon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Nakita natin ang kahalagahan ng isang bagay kapag ito ay wala na.
Bakit nga ba kung alin pa ang wala, siya pa ang hinahanap-hanap? Madalas nating marinig ito, kung sino pa ang mahal mo, siya pa ang wala sa iyo. Subalit ang kanyang mga salita, gawa o halimbawa ay nananatiling buhay sa ating isipan. Tulad sa Panginoong Hesus, lumisan siya sa ating piling, subalit nananatili siyang buhay sa atin. Kung talagang mahal natin si Hesus, ay isasabuhay natin ang kanyang mga aral. Panalangin. Panginoong Hesus, nagsimula ang iyong buhay sa isang hiram na sabsaban at ngayon natapos din ito sa isang hiram na libingan. Tinupad mo ang kalooban ng iyong Ama. Naganap na ang pagliligtas sa sanlibutan. Ibinalik mo sa tao ang dati niyang karangalan. Napanauli na ang naputol na ugnayan ng tao at ng Diyos. Malaki ang naging puhunan mo para sa aming kaligtasan. Tinubos mo kami sa pamamagitan ng pagbubuhos mo ng iyong mahal na dugo. Tulungan mo kami, Panginoon, upang maisabuhay namin ang iyong mga aral at ang naging buhay mo sa lupa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Ikalabing-apat na estasyon, si Jesus ay muling nabuhay. Sinasamba't pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Makaraan ng araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya ay muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Hali kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo." At dali-dali silang umalis sa libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak. At patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. At lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Kakaiba ang tibok ng ating puso kapag muli nating makita ang isang dating kaibigan. Matamis ang ating ngiti kapag ating nasilayan ng isang minamahal. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbigay ng kaligayahan sa kanyang mga alagad. Napawi ang kanilang kalungkutan, alinlangan at takot. Tayo man ay naliligayahan din sa katotohanang nabuhay na magmuli ang ating Panginoong Hesus. Umakyat man siya sa Ama, pagkatapos nito ay babalik naman siya sa wakas ng panahon. Kaya siya ang ating laging pag-asa sa buhay. Panalangin. Panginoong Hesus, sa pagsapit ng 3 araw, ikaw ay nabuhay ng mag-uli. Ang pagkabuhay mo ay nagpapatunay na nalupig mo ang kasalanan at nasupil mo ang kamatayan. Binuksan mo sa amin ang pinto ng langit. Tulungan mo kami, Panginoon, upang hindi kami malungkot sa pagpasa namin ng aming mumunting krus.
Naway maipamalas namin sa aming salita at halimbawa na ikaw ay buhay sa aming buhay. Bigyan mo kami ng lakas na maipangaral sa iba ang iyong salita. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Panghuling panalangin, lumuhod po ang lahat. Panginoong Hesus, sa pagninilay-nilay namin sa daan ng krus na dinaanan mo, ay napagtanto namin ang mapait na bunga ng aming nagawang pagkakasala. Ang mahal mong dugo ang naging kabayaran para mapalaya kami sa pagkaalipin ng kasalanan. Ang buong buhay mo ay kapalit ng iyong pagliligtas sa sangkatauhan. Tulutan mo kaming maisabuhay ang iyong magandang halimbawa, ngunit ito ay magagawa lamang namin sa tulong mo. Wala kaming magagawa sa aming sariling pagkukusa kung hindi mo kami aalalayan. Salamat, O Panginoon, sa ginawa mong pagliligtas sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa ipinakita mong pagmamahal sa aming lahat. At gabayan mo kami sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo rin po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara na sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan.